I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Meron tayong upload videos tungkol dito kay Senator Erwin Tulfo sa kanyang campaign donors. Nako! So, ibig sabihin, si Yap pala ang campaign donors. Nako, parang wala yatang matinong mga senador. Eh, di ba bawal yan, mga kababayan? Oh, see? Kasi, isa lang rin naman ang ano niyan, ang ibig sabihin. Halimbawa, tulad yan, tumulong sila sa kampanya niya, nag-donate sila ng like for example, 100 million. Pag nanalo po yan, yung tinulungan nila, mauupo sa Senado, parang ang dating sa akin, protektado sila. Di ba? Hindi sila kumbaga, masisita ng ibang tao kasi protektado sila ng senador. Dahil tumatanaw yung senador na utang na loob kasi tinulungan sila eh. Di ba? Kaya isa sa mga dahilan yan kung bakit nasasabit yung mga ibang politician sa mga ganitong klaseng kontrobersya, guys. Well, bahala ng kamilik ang mag-ano dyan, mag-usisa. So yun mga best, para kompleto detalyado panoorin nyo ito ng kabuuan. Shoutout sa mga Marcos Lily supporters, Filipino and OFW. Shoutout sa inyo mga best one. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kang update sa aking mga upload videos. Follow me. Eto na. Nakaraang December 9, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals para sa 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 securities accounts at 8 air assets na konektado sa magkapatid na si Benguet Representative Eric Yap at AXIS Representative Ed Vic Yap. Kasama rin dyan ang ilan pang personalidad at mga kumpanyang dawit sa naging investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC tulad ng Silver Wolves Construction at Skyard Aviation. Ay mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Nakuha ng Bilinary News Channel ang mga opisyal na dokumentong nagdedetalye sa naging investigasyon ng AMLAC at ang specific assets na nakasama sa freeze order. Bukod sa mga nabanggit na personalidad, marami pang pangalan at mga kumpanyang kasama rito. Kabilang dyan ang ina ng magkapatid na congressman na si Victoria Go Yap, ang business partner ng Yap family na si Richard Chong at ang Yap-owned companies na Earthyard Corporation at Everyoung Industrial Sales. Ang lahat ng mga pangalang ito may probable cause para ituring na related sa isang unlawful activity ayon sa Court of Appeals. Sa aming pagsisiyasat, tugma ang mga pangalang ito sa pinakamalalaking campaign donors ni dating AXIS Representative at ngayon Senator Erwin Tulfo. Nakuha namin ang kopya ng Statement of Contributions and Expenditures ng Senador. 120.1 million pesos ang total campaign contributions na natanggap nito sa kanyang naging kandidatura na tila pinagtulong-tulungan lamang ng 6 campaign donors. May 100,000 pesos worth of tarpaulin contributions ang Earthyard Corporation. 30,000 pesos worth of tarpaulin contributions naman mula sa Everyoung Industrial Sales. 15 million pesos worth of cash ang ibinigay ni Richard Chong habang aabot sa 45 million pesos ang kabuuang ibinigay ni Victoria Go Yap. Bukod sa mga pangalang ito, 45 million pesos din ang donated ng isang Linda So at 15 million pesos naman ang donated ng isang Cesar Basco. Bagaman hindi direktang nabanggit ang mga pangalang ito sa investigasyon ng AMLAC, kasama rin sa Court of Appeals order sina Harleen So Yap na asawa ni Congressman Eric at si Margie Basco Yap na asawa naman ni Congressman Edvic. Mas malaki ng halos 10 milyon ang nakuhang campaign donation ng senador kumpara sa 110.3 million pesos na naitala niyang gastos. Ibig sabihin, kung hindi man buo, at least 50% ng kabuuang gastos ni Senator Erwin sa nakaraang halalan, funded ng pamilyang Yap at mga personalidad at kumpanya na konektado sa kanila, batay sa investigasyon ng AMLAC. Pauna nang sinabi ni Senator Erwin na hindi niya pinagtatakpan ang mga dati niyang kasama sa AXIS nang idawit ng Senate witness na si Orly Gutesa ang pangalan ni Congressman Eric Yap sa flood control scandal. Muli namin sinubukang kunin ng panig ni Senator Tulfo bago ilabas ang ulat na ito, pero hindi pa siya nagpapaunlak sa isang panayam o nagbibigay ng komento. Para sa argumentong nagdedetalye sa naging investigasyon ng AMLAC at ang specific assets na nakasama sa freeze order. Bukod sa mga nabanggit na personalidad, marami pang pangalan at mga kumpanyang kasama rito. Kabilang dyan ang ina ng magkapatid na congressman na si Victoria Go Yap, ang business partner ng Yap family na si Richard Chong at ang Yap-owned companies na Earthyard Corporation at Everyoung Industrial Sales.
Ang lahat ng mga pangalang ito may probable cause para ituring na related sa isang unlawful activity ayon sa Court of Appeals. Sa aming pagsisiyasat, tugma ang mga pangalang ito sa pinakamalalaking campaign donors ni dating ACT-CIS Representative at ngayon Senator Erwin Tulfo. Nakuha namin ang kopya ng Statement of Contributions and Expenditures ng Senador. 120.1 million pesos ang total campaign contributions na natanggap nito sa kanyang naging kandidatura, na tila pinagtulong-tulungan lamang ng 6 campaign donors. May 100,000 pesos worth of tarpaulin contributions ang Earthyard Corporation. 30,000 pesos worth of tarpaulin contributions naman mula sa Every Young Industrial Sales. 15 million pesos worth of cash ang ibinigay ni Richard Chong, habang aabot sa 45 million pesos ang kabuuang ibinigay ni Victoria Goyap. Bukod sa mga pangalang ito, 45 million pesos din ang donated ng isang Linda So at 15 million pesos naman ang donated ng isang Cesar Basco. Bagaman hindi direktang nabanggit ang mga pangalang ito sa investigasyon ng AMLAC, kasama rin sa Court of Appeals order sina Harleen So Yap, na asawa ni Congressman Eric, at si Margie Basco Yap, na asawa naman ni Congressman Edvic. Mas malaki ng halos 10 milyon ang nakuhang campaign donation ng senador kumpara sa 110.3 million pesos na naitala niyang gastos. Ibig sabihin, kung hindi man buo, at least 50% ang kabuuang gastos ni Senator Erwin sa nakaraang halalan, funded ng pamilyang Yap at mga personalidad at kumpanya na konektado sa kanila, batay sa investigasyon ng AMLAC. Pauna nang sinabi ni Senator Erwin na hindi niya pinagtatakpan ang mga dati niyang kasama sa ACT-CIS nang idawit ng Senate witness na si Orly Gutesa ang pangalan ni Congressman Eric Yap sa flood control scandal. Muli namin sinubukang kunin ang panig ni Senator Tulfo bago ilabas ang ulat na ito, pero hindi pa siya nagpapaunlak sa isang panayam o nagbibigay ng komento. Oh, narinig nyo yun, mga kababayan? Ay, ewan ko na lang. Grabe, no? Eh, di ba bawal yan? Bawal po yan. Tumatanggap ng contribution. Lalo't pa sa mga ganitong kilalang tao. Oh my goodness. Ano kaya, mga kababayan, sa palagay nyo, maaaring mangyayari? Ha? I-investigahan, siyempre, di ba? Si Senator, well, I think ang Comelec ang bahala dyan. Ay, nabubuhay sila sa campaign donor. Grabe, antindi. So, parang lahat yata ang mga senador, guys. Ay, mayroong sabit, di kayo naloka. But anyway, ano po ang kapalagayan nyo? Kayo na pong balang humusga. Ay, nako, guys. Ano po ang saloobin nyo dito? Kawawang Pilipinas talaga, oh. Alam po natin na ano ito, itong magkapatid na Yap na ito, na-freeze ang kanilang na kanilang mga assets Ha? Paano ngayon yan? Baka mamaya kumanta to mga to. Sino kaya mga tinutulungan nila sa mga panahon na yon? Ganun lang naman kasimple yan Yung mga ganitong klaseng mga tao, tutulungan nila yung mga senador na tumakbo. Ibig sabihin, magbibigay sila ng tulong sa mga senador na tumakbo. 'Di ba? Kasi ang may kapalit yan Kasi pag nanalo yung tinulungan mo, siyempre protektado ka. Magtanaw ka ng utang na loob kasi tumulong siya sa campaign period campaign na kasi nga tumulong siya dahil siyang campaign donor. Yun lang yan balik. Parang binalik mo lang baga. Kaya tinulungan mo. Pag sakaling manalo yan, protektado ka. Hindi ka masisita. Pero hindi. Iba yung Marcos administration. Iba na ngayon, mga kababayan. So, itong magkapatid na Yap, ito ba ay pure Filipino or Chinese? Sana maimbestigahan din, Nako, mga kababayan. Kalaunan siguro, baka sakop na tayo ng China kasi may mga politician na puro China ang apelyido So yun mga best, kayo na pong balang umusga. See you again on my next upload. Bye and babush. God bless Philippines. Okay.